Ako si Maya. At bago pa man ako husgahan ng mundo, inuunahan ko na. May lahi akong aswang. Oh, tama ang narinig ninyo. Samga ugat ko ay nananalayte ang dugongang isang nilalangang dilim. Ngunit kasama rin nito ang pagmamahal ngang isang taong walang kinatatakutan. Hindi ako nasasaktan, hindi ako nahihiya, dahil ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ngayon ay ang kwentong aking mamagulang kung paano pinatakpo ngang tadhana ang isang milyonaryang dalaga at ang isang tagapagtanggol na aswang. Ito ang kwento ni Lira, ang aking ina. 23 taong gulang siya noon, isang babaeng isinilang na may gintong kutsara sa bibig, maganda, at pinalaki sa loob ng isang mansyon na tila ba isang hawla. Ang tanging hangat niya ay makahanap ng tunay na pag-ibig, isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanilang kayamanan. Isang araw, palihim siyang napunta sa isang maliit na bahay sa dulo ng kanilang bayan, sa isang kilalang manghuhula na nangangalang Aling Sla. Pag-ibig. Isang tunay at wagas na pag-ibig ang nakikita ko sa iyong palat. Lira, sabi ang matanda. Ngunit bago mo ito makamtan, haharap ka sa isang mahirap na pagpili. Mamimili ka sa pagitan ng isang lalaki at ng isang malawak na lupain. Napakunot ang nunang aking ina, pero ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nawala. At sino po ang lalaking iyon? Aling Sla. Guwapo po ba? Tanong niya. Tumango ang matanda. Oh, napakakisik. Ngunit mag-ingat ka, iha. Sapagkat sa likod ng kanyang anyo ay may nakatagong kadiliman. Hindi pinansin ni Lira ang babala. Para sa kanya, sapat nang marinig na gwapo ang kanyang magiging kapalaran. Ngunit ang pag-ibig ay kailangang maghintay. Dahil pag-uwi niya sa mansyon, isang mabigat na tungkulin ang inihatang sa kanya. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, isang negosyantang kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang pagiging istrikto at walang puso, ay may iniutos. Lira, pupunta ka sa probinsya. Malamig na sabi nito. May isang lupain doon sa gitna ng ating asyenda na matagal ko nang gustong makuha. Kausapin mo ang katutubo, kumbinsihin mo silang ibenta sa atin ang kanilang lupa. Gawin mo ang lahat para makuha iyon. Walang nagawa si Lira kundi ang sumunod. Lingid sa kanyang kaalaman na ang paglalakbay na iyon ang magiging simula ng lahat. Ang unang hakbang patungo sa pag-ibig, sa panganib, at sa kadilimang matagal na nag-abang sa kanya. Kinabukasan, magang-maga pa lang ay bumiyahe na nga si Lira patungo sa probinsya. Isang lugar na ibang-iba sa kanyang kinalakihan. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, sinalubong agad siya ng sariwang hangin at ng isang matamis na ngiti mula sa isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Magandang araw po, Ma'am Lira. Naku, ang laki-laki mo na. At lalo kang gumanda, bati ni Yaya Nena, ang matandang kasambahay na ipinadala ron kanyang ama para mamahala sa bahay bakasyunan. Niyakap siya nito ng mahigpit, isang yakap na puno ng pananabik. Yaya Nena, namiss po kita. Sagot ni Lira, habang iginagala niya ang kanyang paningin sa paligid, namangha siya sa kalawakan ng kanilang lupain na napapalibutan ng luntiyang magkapalayan at iba't ibang puno. Akin na magamit mo, iha, at ihati ko na sa iyong silid. Tiyan na napagod ka sa mahabang biyahe, alo ni Yaya Nena. Ngunit habang papasok sila sa bahay, may isang lugar na agad pumukaw sa atensyon ni Lira. Isang malawak na manggahan na may malalabay na puno at hiti sa bunga. Yaya, parang gusto ko pong kumain ng mangga. Biglang sabi ni Lira na may ningning sa mga mata. Gusto ko po doon sa ilalim ng puno. Napangiti si Yaya Nena. Abay, o naman. Mamaya, pagkatapos mong makapagpahinga, dadalhan kita ron. Ngunit tila hindi makapahintay ang dalaga. Yaya, gusto ko po sana ngayon na. Pagpupumilit niya. Napakamot ng ulo ang matanda. Naku, iha, hapon na. Malapit nang magdilim. Maraming lamok doon kapag ganitong oras. Pero hindi nakpatinak si Lira. Okay lang po, Yaya. Magsusuot na lang po ako ng jacket. Sige na po, parang awa niyo na. Ngayon lang po ulit ako makakakain ng manggang pinitas mula sa puno. Dahil sa paglalambing ng alaga, wala nang nagawa si Yaya Nena kundi ang pumayag. Nagpalit lang saglit si Lira ngang mas komportableng damit at muling bumaba na punong sigla. Habang nahahanda si Yaya Nena nga dadalhin tulak ng bani, kutsilyo, at iba-ibang sasawan, may kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Iha, heto, sabi niya sabay abot ng isang pirasong ng luya na nakabalot sa pulang tela. Ano po ito, Yaya? Nagtatakang tanong ni Lira. Proteksyon, sagot ng matanda na may seryosong tono. Maraming sabi-sabi na may mga aswang dito sa lugar natin. Baka makursunadahan ka o mabati.
Ilagay mo lang iyan sa iyong bulsa at huwag na huwag mong iwawala. Bahagyang kinilabutan si Lira ngunit tinanggap pa rin niya ito at isinilit sa bulsa ang kanyang pantalon. Salamat po, Yaya. Tara na po, natatakam na talaga ako. Pagdating nila sa manggahan, sinalubong sila ng ilang mabatang naglalaro. Napatingin ang ma ito kay Lira. Natila ngayon lang nakakita ng isang babaeng ganun kaputi at kakinang ang kutis. Ngumiti lang si Lira sa kanila. Agad na naglatag ng banig si Yaya Nena at nagpakuha ng ilang bungkos ng hilaw na mangga sa mabata na masayang umakyat sa puno. Hindi nagtagal, masayang nagsasalo-salo na sila. Tila walang kapaguran si Lira sa pagkain ng maasim na mangga na isinasawsa sa bagong na may sili. Nakisabay na rin ang mga bata sa kanila. Sa sobrang alin ni Lira sa kwentuhan at sa sarap ng kanyang kinakain, hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Naku Lira, mag-alas 6 na. Madilim na, iha. Umuwi na tayo, Yaya ni Yaya Nena. Sandali na lang po, Yaya. Ang sarap po kasi ng hangin dito. Sagot ni Lira. Umiling ang matanda. Delikado na dito kapak gabi, iha. Oras na ito nga, nilalang ng dilim. Hindi ka ba natatakot? Dahil doon, napilitan na ring umuwi si Lira. Habang naglilikpit sila ng gamit, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang lamig. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang bato, ngunit hindi ito ordinaryong hangin. May kasama itong pakiramdam na tila may mga matang nakatitis sa kanya mula sa kadiliman. Yaya, naramdaman niyo po ba iyon? Tanong niya. Kumunot ang nuni Yaya Nena. Ang alin iha? Yung hangin po, parang may iba. Biglang namutla ang matanda. Naku, kapag ganyan, may nanunot na sa iyo. Halika na, bilisan na natin ang paglakad. Nagmamadali silang naglakad pabalik sa bahay. Sa 100 na halos wala na silang makita. Nakahinga lang ng maluwag si Yaya Nena nang makapasok na sila sa loob ng bakuran. Pagkatapos ng gabing iyon, agad na umakyat si Lira sa kanyang kwarto para maglinis ng katawan. Ang damuhang kanilang nilakaran ay nag-iwan ng kati sa kanyang nga binti. Habang nasa loob siya ng banyo at habang umaagos ang tubig mula sa dutsa, may narinig siyang isang bulong. Isang boses ng lalaki, malalim at malamig na binibikas ang kanyang pangalan, Lira. Napatigil siya. Pinatay niya ang dutsa at nakinig. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Guni-guni ko lang siguro, sabi niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa pagligo, ngunit nang magbanlaw na siya, narinig niya ulit ito, mas malapit na ngayon. Lira. Nagmamadali siyang nagtapis ng tuwalya at lumabas ng banyo. Sumilip siya sa labas ng kanyang kwarto ngunit wala namang ibang tao. Bumalik siya sa loop at sa ikatlong pagkakataon, narinig niya ang bulong at ngayon sigurado siyang nanggagaling ito sa bintana. Ang kanyang bintana ay gawa sa jalusi. Dahan-dahan siyang lumapit dito, nanginginig ang kamay. Binuksan niya ito ng kaunti at sumilip sa labas. Mula sa ikalawang palapag, tanaw niya ang malawak na hardin at ang mataas na gate ng kanilang bakuran. Sa labas ng gate, sa ilalim ng dilim, may nakita siyang isang figura. Isang figura ngang isang taong sobrang tangkat, hindi pangkaraniwan. At habang tinititigan niya ito, biglang umilaw ang mga mata nito. Dalawang nababagang pula na tila dalawang bagang apoy sa gitnang kadiliman. Isang malakas na kaba ang dumaloy sa buong katawan ni Lira. Mabilis niyang isinara ang bintana at pati ang makapal na kurtina ay isinara niya rin. Diyos ko, ano iyon? Aswang ba iyon? Nanginginig niyang tanong sa sarili. Bumalik siya sa banyo para tapusin ang kanyang ginagawa, ngunit ang kanyang mamata ay pabalik-balik sa bintana na tila ba inaasahan niyang anumang oras ay babasagin iyon ng nilalang na nasa labas. Ang gabing iyon ang simula ang kanyang takot. Ang unang pagpapakitang kadilimang sinasabing ang manghuhula, isang kadilimang hindi niya alam na susubo sa kanyang katatagan at magdadala. Sa kanya sa isang paibig na mas malalim, pa sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. Kinabukasan, huli na nang magising si Lira, marahil dahil sa puyat na dulot ng takot mula sa kanyang nasaksihan. Pagbaba niya, naamoy niya agad ang masarap na almusal na inihanda ni Yaya Nena. Magandang umaga, iha. Mugang napasarap ang tulog mo, bating ang matanda. Kumain ka na at baka tawagan kang iyong ama. Habang kumakain, hindi napigilan ni Lira na ikwento ang tungkol sa nakita niyang figura na may pulang mata. Sinubukan siyang pakalmahin ni Yaya Nena. Sinabing baka guni-guni lang iyon, ngunit sa lup-lup niya, alam niyang toto ang panganib at mas kailangan niyang bantayan ang alaga. Matapos kumain at mag-ayos ng sarili, tinawagan na nga ni Lira ang kanyang ama. O Lira, kamusta na diyan? Nakausap mo na ba sila? Bungat agad ni Don Ricardo. Papa, magandang umaga po. Hindi pa po, pero nakita ko na po ang lugar. Sagot ni Lira. Sa tingin ko po,
Magandang gawing resort itong gitnang bahagi. Napakaganda po kasing ang tanawin. Narinig niya ang pagtawa nga ama sa kabilang linya. Anak nga talaga kita. Matagal ko ng plano iyan. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang lupa. Pero papa, paano po kung ayaw nila? Nakaalangang tanong ni Lira. Anak, makinig ka. Naging seryoso ang boses ni Don Ricardo. Karamihan sa mga tao diyan mahihirap. Minsan, hindi mo kailangang makalok nga malaki. Maging matalino ka. Karamihan sa kanila, walang titulong lupa. Ang iba naman, hindi nagbabayad ng buwis. Gamitin mo iyon laban sa kanila. Sabihin mo, mas malaki ang magagastos nila sa abogado kaysa sa ibabayad ko. Takutin mo sila ng kaunti. Ganyan ang negosyo, Lira. Ang pinakamatalino ang laging panalo. Pagkarinig sa mga salitang iyon, tila may kung anong kumirot sa puso ni Lira. Hindi niya kayang gawin ang sinasabing ama. Hindi niya kayang manlamang ng kapwa, lalo na't nakikita niyang simple lang ang pamumuhay nga ito. Sige po papa, ako na po ang bahala. Ang tanging naisagot niya bago ibaba ang telepono, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nilapitan siya ni Yaya Nena. May problema ba, iha? Tanong nito. Yaya, ayoko pong gawin ang pinapagawa ni Papa. Ayokong lokohin ang matao dito. Malungkot na sabi ni Lira. Kung ganun, huwa mong gawin. Ngunit alam mo namang magagalit ang iyong ama. Sagot ng matanda. Kailangan ko munang makilala sila, Yaya. Gusto kong malaman ang buhay nila. Samahan niyo po akong maglakat-lakat. Pumayak naman si Yaya Nena. Nagsimula silang maglakat sa pilapil ngang palayan. Tinatanaw ang mga magsasakang nagtatrabaho sa ilalim ngang sikat ng araw. Habang naglalakat, nakarinig sila nga malakas na pag-ingit ng isang baboy na sinundan ng tawanan at sigawan ng matao. Ano po iyon, Yaya? Tanong ni Lira. Abay may kinakatay na baboy? Halika't tingnan natin. May negosyo kasing ganyan dito, iha. Minsan, ang bayat sa 3 kilo ngang karne ay isang sakong palay. Nagulat si Lira sa narinig, pero sa halip na mandiri, mas nanay ang kanyang kuryosidad. Tumawid sila sa palayan at narating ang isang bahay kung saan maraming tao ang nakukumpulan sa likuran. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya siya. Isang lalaking nakatalikot, walang pangitaas na damit, at kitang-kita ang bawat hiblangang. Matipuno niyang makalamnan habang hawak ang isang malaking kutsilyo. Nang humarap ito, halos mapanganga si Lira. Ang lalaki ay may kayumanging balat na lalong pinatingkat ng sikat ng araw at isang mukhang napakakisik na tila inukit ng isang dalubhasang manlililo. Bawat galaw niya ay may bigat at tiwala sa sarili. Siya ang sentro ng atensyon, pero tila hindi niya ito alintana. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa kanyang ginagawa. Yaya, sino po siya? Halos pabulong na tanong ni Lira. Hindi maalis ang tingin sa lalaki. Iyan si Dante. Sagot ni Yaya Nena. Maasahan iyan dito sa baryo. Matulungin at mabilis pakiusapan. Kapag may mga mabibigat na gawain tulad niyan, siya lagi ang nangunguna. May nobya na po ba siya? Mabilis na tanong ni Lira. Napangiti ang matanda sa tanong ng alaga. Abay, bakit mo naman na itanong? Hindi ko sigurado, iha. Pero ang alam ko, patay na patay sa kanya si Clara. Ang anak ni Mang Cardo, lagi silang makasama, kaya marami ang naakalang sila na. Isang bahagyang kirot ang naramdaman ni Lira. Pinanot niya habang si Dante kasama ang iba pang kalalakihan ay bihasang nakatay at nagiwang ng baboy. May isang babae, marahil ay si Clara, na marteng tumitili sa tuwing may talsik ng dugo, ngunit hindi naman umalis sa tabi ni Dante na tila nakpapapansin. Inirapan lang ito ni Lira sa kanyang isipan. Ang awa na dapat sanay para sa baboy ay napalitan ng inis para sa babaeng iyon. Para kay Lira, ang eksena ng iyon ay hindi tungkol sa karahasan ng pakatay, kundi sa isang dioramangang buhay probinsya, isang buhay na simple, magulo, ngunit totoong. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Dante. Isang perpektong representasyon ng lakas at kagandahang lalaki na hindi niya pa nakikita kailanman. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala sa isip ni Lira ang utos ng kanyang ama. Ang tanging nasa isip niya ay ang lalaking may hawak na kutsilyo, ang lalaking nangangalang Dante. Habang pinapanot ni Lira ang masayang samahan ng mga taga-baryo, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang paraan para mas mapalapit sa kanila, isang paraan para ipakita na hindi siya katulad ng amang kinatatakutan ng lahat. Humabang siya palapit, medyo kinakabahan ngunit determinadong isagawa ang kanyang plano. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Panimula niya na agad kumuhangang atensyon ng lahat. Ang mamata ay muling napako sa kanya. Paborito niyo rin po ba ang dinuguan? Tanong niya na may ngiti. May mga tumango. May iba namang sumagot ng, "Oo naman." Ganito po, pagpapatuloy niya. Dahil mukhang masarap po ang dugong makukuha natin diyan, naisip ko pang makaroon tayo ng isang maliit na paligsahan. Nakatinginan ang matao, nagtataka. Isang dinuguan cooking contest po. Ang lahat pong gustong sumali ay pwedeng kumuhang partang dugo at laman, umuwi, maglutong kanilang pinakamasarap na version at dalhin dito mamayang alas 3. Ako po, kasama si Yaya Nena, ang magiging hurado. Isang sandaling ang katahimikan ang namayani na agad binasak ng isang malakas na tanong, "Abay may premyo ba iyan, ma'am?" Tanong ni Mang Cardo, ang amo ni Clara. "Opo naman," masiglang sagot ni Lira. Ang mananalo po ay may premyong pera at may consolation prize din po ang lahat ng sasali. Pagkarinig sa salitang premyo, nabuhayan ang lahat. Nagkaroon ng bulungan at tawanan. Abay ayos iyan. "Sali ako diyan," sigaw ng isang ginang. "Ako rin," sabi naman ng isa pa. Napatingin si Lira kay Dante na nakangiti lang habang nakikinig. "Ikaw Dante, hindi ka ba sasali? Baka masarap ka rin magluto." Hamon ni Lira. Natawanan ang mga kasamahan ni Dante. "Naku ma'am, pambihira din po magluto iyan," sabi ngang isang lalaki. Tumingin si Dante kay Lira, isang tingin na nakpatibok ng mabilis sa kanyang puso. "Sige po ma'am, susubukan ko," sagot nito. Tuwang-tuwa si Lira sa naging resulta. Agad siyang nakpaalam at bumalik sa bahay kasama si Yaya Nena para maghanda. Habang naglalakad, hindi napigilan ng matanda na magsalita. "Iba ka talaga sa ama mo, iha. Kung si Don Ricardo ang nandito, tiyak na walang maglalakas loob na kausapin siya ng ganyan. Pero ikaw, tuwang-tuwa sila sa iyo. Gusto ko lang po silang maging kaibigan." "Yaya," sagot ni Lira. Pagdating sa bahay, agad silang kumilos. Nakpalabas si Lira ang isang mahabang mesa sa kanilang hardin at pinatungan ito ngang magandang mantel. Pumasok siya sa bodega, isang lugar na puno nga lumang gamit at koleksyon ngang kanyang lola. Nakakita siya nga mamahaling figurine na nakatago lang sa kahon. Kinuha niya ang maito. Pagkatapos, pumanik siya sa kanyang silid at kinuha ang ilang bote ng mamahaling pabango na hindi pa nabubuksan, mga regalong hindi niya naman ginagamit. Para sa grand prize, kinuha niya ang isang bote nga imported na alak mula sa minibar ng kanyang ama. "Yaya, sa tingin niyo po, hindi po ba nakakahiya na figurina ang ibigay?" tanong ni Lira. "Naku, iha, ang maiyan ay hindi basta-basta. Magakoleksyon iyan ng lola mo na libo-libo ang halaga. Maswerte na sila kung sila ang makakatanggap niyan. Adinadega mo pa nga pabango aala. Tiyak nagaganahan silang maaluto. Pasapi ng halos alas 3 na hapon. Handa na ang lahat. Ang mapremyo ay mayos na nakahilera sa mesa." Hindi naktagal, isa-isa nang naksidatingan ang makalahok. Dala-dala ang kani-kanilang mapalayo na naglalaman ng dinuguan. Bawat isa ay may kakaibang amoy. Ang iba ay maanghang, ang iba ay may halong gata. Huling dumating si Dante. Nakabihis na siya ang malinis na t-shirt at maong, ngunit ang kisik niya ay hindi pa rin nabawasan. "Magandang hapon po, Ma'am Lira," bati niya. "Ito na po ang aking dinuguan. Nilagyan ko na rin pong kaunting kanin sa takip dahil mas lalabas po ang sarap kapag may kasamang kanin." Napangiti si Lira. "Talaga ba? Sige, titingnan natin mamaya." Nagsimula na ang pahusga. Kasama ni Lira at Yaya Nena bilang hurado ang kanilang hardinero na si Manong Lito. Unang tinikman ang luto ni Mang Cardo. Masarap. Malinamnam at tama lang ang asim," komento ni Lira. Sunod-sunod nilang tinikman ang iba pa. Bawat isa ay may kanya-kanyang sarap. Nang sa wakas ay ang luto na ni Dante ang kanilang titikman. Tila may kakaibang kaba si Lira. Sumando siya at dahan-dahang isinubo. Nanlaki ang kanyang nga mata. "Yaya." "Manong Lito." Tawa niya sa dalawa. "Ano iha?" "Ang sarap," sabi ni Lira na napapikit pa. Kakaiba siya. May anghang pero hindi masakit sa dila. Malapot at tamang-tama ang timpla. "Oo nga, ma'am. Muhang may kalalagyan na ako bilang kusinero ninyo Biro ni Dante. "Naku, baka ikaw na ang ipalit ko kay Yaya Nena," pabirong sagot ni Lira na ikinatawang lahat. Ngunit sa huli, may isang luto pa na mas umangat. Isang dinuguan na nilutong isang ginang nanak na ngalang Aling Susan. Ang version niya ay may gata na nagbigay ngang kakaibang kriminas at linamnam na bumagay sa asim at anghang nito.
Si Aling Susan ang idineklara nilang panalo, pangalawa si Dante at pangatlo si Mang Cardo. Masayang-masaya si Aling Susan nang matanggap ang alak at perang papel. Si Dante naman ay natuwa sa pabango. Aba, maamoy mayaman na ako nito, biro niya. Yung sa akin, pambabay, sabi ni Mang Cardo, ibibigay ko na lang sa asawa ko. Ikaw Dante, pwede mong gamitin iyan sa panliligaw mo kay Clara. Naku Mang Cardo, kayo talaga. Sinabi nang wala pa akong nililigawan Sagot ni Dante. Ngunit ang kanyang mata ay pasimpleng sumusulyap kay Lira. Matapos ang paliksahan, hindi pa doon natapos ang kasiyahan. Sandali lang po. Kasigaw ni Lira, huwa po muna kayong umuwi. Napakaraming dinuguan dito. Tulungan niyo po kaming ubusin ito. Aga siyang nautos na kumuha ng maraming kanin at mga plato sa loob ng bahay. Inilabas din niya ang tsakin na nakita niya sa ref. Ang simpleng paliksahan ay naging isang maliit na salusalo. Nakatuwaan, nakwentuhan at naktawanan ang lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Lira ang tunay na yaman ng lugar na iyon, hindi ang lupa, kundi ang simpleng tao na may mabubuting puso. At habang pinapanot niya si Dante na nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito, alam niyang ang pagpunta niya sa probinsyang iyon ay hindi na lamang tungkol sa isang utos mula sa kanyang ama. Ito na rin ay tungkol sa isang bagay na nagsisimula ng tumubo sa kanyang puso. Naging isang masayang kainan ang sumunod na mga oras. Ang napalayo ng dinuguan ay pinakpiestahan at ang lahat ay masayang nag-usap. Nilapitan ni Dante si Lira na nakaupo sa isang tabi habang pinapanot ang kasiyahan. Ma'am Lira, salamat po sa papremyo at sa lahat na ito, sabi niya. Naku, huwa ka na ma'am. Lira na lang, sagot ng dalaga. At saka, huwa kang mag-alala sa papremyo. Kulang pa nga iyan sa sarap ng luto mo Ngumiti si Dante. Isang ngiti na muling nakpatunaw sa puso ni Lira. Kung gusto niyo po, bukas pwede ko kayong samahan sa bayan para matikman niyo naman ang ibang pagkain dito. May masarap na batchoyan doon. Talaga, nasasabik na tanong ni Lira. Oo naman. Sige, bukas na umaga. Dadaanan kita dito. Masaya siyang pumayak. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa unti-unti nang nakpaalam ang matao para umuwi. Ang kasiyahan ay nag-iwan ng isang mainit na pakiramdam sa puso ni Lira. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang init na iyon ay agad napalitan ng lamig nang tumunok ang kanyang telepono pagdating niya sa kanyang silid. Nakarehistro ang pangalan ng kanyang ama. Papa, bati niya. Anong nangyayari diyan? Nabalitaan ko sa isa sa mga tauhan natin na nagpaparty ka raw. Galit na sabi ni Don Ricardo sa kabilang linya. Hindi po party iyon, Papa. Isang maliit na paliksahan lang po para makilala ko sila. Makilala sila. Lira, hindi kita pinapunta diyan para makipagkaibigan. Pinapunta kita diyan para sa negosyo. Isang araw na ang lumipas at wala ka pa ring nagagawa. Puro ka na lang laro. Napakalambot talaga ng puso mo, manaka sa iyong ina. Sunod-sunod at matatalim ang salita ni Don Ricardo. Bawat isa ay tila isang punyal na tumutusok sa puso ni Lira. Hindi na siya nakasagot. Pinakinggan na lamang niya ang galit ng ama hanggang sa ito na mismo ang magbaba ng telepono. Pagkatapos ng tawag, napapos siya sa gilid ng kama at humagulgol. Ang saya na naramdaman niya. Kanina ay parang bulang naglaho. Muli niyang naramdaman ang pagiging sunod-sunuran. Ang pagiging isang manika na pinapakilos ng kanyang ama. Dahil sa bigat ngang dibdib, humiga na lang siya sa kama, yakap-yakap ang unan. At sa kanyang paiyak, muli niyang narinig ang bulong. Lira, sa simula mahina lang ito, na tila bahagi lang ng hangin. Ngunit paunti-unti ito'y lumalakas. Lira, halika. Isang tinig na malalim, malamig at tila nang aakit. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mata, ngunit ang bulong ay pumapasok sa kanyang isipan. Huwag kang umiyak, Lira. Halika sa akin, dahan-dahan. Ang kanyang maluha ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas ngunit wala na emosyon. Tila may isang puwersang kumokontrol sa kanya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Ang kanyang galaw ay mabagal at hindi natural. Naglakad siya palabas ng kanyang kwarto. Nakasuot lamang ng isang manipis at sedaniyang pantulok. Dinaanan niya ang mahabang pasilyo, bumaba sa hagdanan, at lumabas ng bahay. Walang nakapansin sa kanya. Ang makasambahay ay abala sa pagliligpit sa baba. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ngang kanilang gate na naiwang bahagyang bukas. Dinala siya ang kanyang mga paa sa madamong daan, patungo sa direksyon ng palayan, patungo sa isang pamilya na tuno ng umagos na tubig, ang ilog. Samantala, sa ilog na iyon, si Dante ay nagpapalamig pagkatapos ngang isang mahabang araw.
Ugali na niya itong maligo sa ilog tuwing gabi, lalo na kapag mainit ang panahon. Habang nakalublop sa tubig, may naramdaman siyang kakaiba. Isang presensya. Tumingala siya at sa dikalayuan, sa ilalim ng malamlam na sina ng buwan, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, si Lira. Naglalakad ito na parang isang kaluluwang ligaw, dire-diretso patungo sa pampang. Kumunot ang ni Dante. Anong ginagawa ni Lira dito sa ganitong oras ng gabi at sa ganong kaswatan? Ngunit nang makita niya ang blangko nitong gamata, isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Alam na niya, inaaswang siya, bulong niya sa sarili. Mabilis siyang umahon mula sa tubig, kinuha ang kanyang damit at sinalas at nagmamadaling tumakbo palapit kay Lira. Lira, sigaw niya, sapat na lakas para basagin ang katahimikan ng gabi. Sa sigaw na iyon, tila nagising si Lira mula sa isang masamang panaginip. Kumurap-kurap siya, at ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at pagkalito. Tumingin siya sa paligid. Nasa isang madilim na tabi siya ang ilog. Tumingin siya sa kanyang sarili. Nakapantulok lang siya. At sa kanyang harapan, nakatayo si Dante, walang pangitaas na damit at basa pa. Dante, paano ako napunta dito? Nanginginig niyang tanong habang pilit na tinatakpan ang katawan gamit ang nga braso. Dahan-dahang lumapit si Dante, maingat na hindi siya takutin. Ma'am Lira, ayos lang po kayo? Tanong niya. May aswang na tumatawag sa inyo. Mabuti na lang at nakita ko kayo bago pa niya kayo tuluyang makuha. Nanlaki ang mamata ni Lira sa takot. Naalala niya ang mabulong. Teka, wala po yata kayong dalang luya, sabi ni Dante. Kinapa ni Lira ang kanyang bulsa at napatantong wala nga doon ang ibinigay ni Yaya Nena. Naku po maam, delikado po iyon. Halika na po, ihahatid ko na kayo pabalik. Itinuro niya ang daan pabalik, ngunit napansin niyang nakayapak si Lira. Hindi siya nagdalawang isip. Inilapak niya ang sarili niyang sinala sa harap ng dalaga. Heto po, iswort niyo muna. Baka matusok po kayo sa daan. Pero paano ka? Huwag niyo po akong alalahanin. Makapal na po ang kalyo sa paa ko. Pabiro niyang sabi, para pagaanin ang tensyon, isinuot ni Lira ang malaking sinelas. Inalalayan siya ni Dante sa paglakad pabalik sa madilim na pilapil. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong takot mula kay Lira at na proteksyon mula kay Dante. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit isa lang ang sigurado siya. Kung hindi dumating si Dante, hindi niya alam kung ano na ang sinapit niya sa ilog na iyon. Ang lalaking kanina lang ay hinahangaan niya mula sa malayo. Ngayon ay ang kanyang naging tagapagligtas sa gitnang kadiliman. Pagdating nila sa tarangkahan, naabutan nila si Yaya Nena na hindi mapakali sa paglalakad pabalik-balik sa may beranda, may hawak na taseng ang kape. Nang makita niya ang isura ni Lira, nakapantulok, maputla at nakasuot ng sinalas na halatang hindi kanya halos mabitawan niya ang hawak na tasa. Diyos ko, Lira, saan ka nanggaling iha? At bakit ganyan ang itsura mo? Nag-alalang salubong niya. Bago pa makasagot si Lira, si Dante na ang nagpaliwanag. Yaya Nena, nakita ko po si Maam Lira sa may ilog. Wala po siya sa sarili. Sa tingin ko po, tinatawag na naman siyang aswang. Nanlaki ang mamata ng matanda at agad niyakap si Lira. Hay, Diyos ko po! Sinabi ko na sa iyo, iha, huwag na huwag mong iwawala ang luya. Bakit ka ba nakpabaya? Malumanay ngunit may pag-aalalang sabi nito. Tumingin siya kay Dante. Ang kanyang nga mata ay punong pasasalamat. Salamat iho, salamat at nandiyan ka. Kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa batang ito. Halika na Lira. Pumanik na tayo at nang makapagpahinga ka. Bago umakyat, lumingon si Lira kay Dante. Salamat ulit Dante. Sabi niya, isang taos-pusong pasasalamat na mula sa kaibuturan kanyang puso. Ngumiti lang si Dante at tumango bago tuluyang makpalam. Kinabukasan, bagamat medyo puyat pa, pinili ni Lira na maging normal ang lahat. Ayaw niyang mamukmo sa takot. Habang nag-almusal sila ni Yaya Nena, dumating si Dante gaya ang ipinangako niya. Magandang umaga po. Handa na po ba kayo, Lira? Tanong niya. Nag-atubili si Yaya Nena. Iho, sigurado ba kayong alis? Baka kung ano na namang mangyari kay Lira. Tumingin si Dante sa matanda ng may buong sinseridad. Huwag po kayong mag-alala, Yaya Nena. Poprotektahan ko po si Lira. Ako po ang bahala sa kanya. Hindi ko po hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Taimtim niyang pangako. Ang salitang iyon ay sapat na para mapanatak ang loop ni Yaya Nena. O sige, mag-ingat kayong dalawa. Ang pagpunta sa bayan ay isang bagong karanasan para kay Lira.
isinakay siya ni Dante sa tricycle nito, bawat lubak sa kalsada. Ang malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha, ang mga tanawin ng mga bukit at mga simpleng bahay kubo lahat ay bago at kapanapanabik para sa kanya. Habang nasa biyahe, hindi sila naubusan kwentuhan. Nalaman niya na si Dante ay ulila na at lumaki sa tulong makapitbahay, kaya naman ganun na lang ang pagtulong niya sa komunidad. Si Lira naman, ikinuwento niya kung gaano kalungkot ang buhay sa siyudad na kahit napapaligiran siya ang maraming tao, pakiramdam niya ay mag-isa pa rin siya. Pagdating nila sa palengke lalong namangha si Lira. Ang ingay ngam gatindera, ang iba't ibang amoy ngam gapaninda, ang daming ang taong naglalakad. Para sa kanya, ito ay isang organisadong kaguluhan, ngunit may buhay. Inakay siya ni Dante sa mga pwestong gulay at karne para bilhin, ang nasangkap para sa batchoy. Pili kang sibuyas, utos ni Dante. Kumuha si Lirang isang mukhang maganda, ngunit umiling si Dante. Hindi iyan, dapat yung matigas. Ganito sabi niya sabay kuhang isa at ipinakita kung paano ito dapat pindutin. Napangiti si Lira. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakapunta sa palengke at natutong mamili. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang isang bakanteng lote sa tabing kalsada, malapit sa plaza. Dante, tingnan mo, sabi ni Lira sabay turo sa lote. Naalala mo yung nananalo sa kontes kahapon? Naisip ko, paano kaya kung magpatayo akong isang maliit na karinderya diyan para sa kanila, para may trabaho sila. Napatingin si Dante kay Lira nang may paganga. Seryoso ka, Lira? Oo naman, sagot niya. Gusto kong tumulong, kahit sa maliit na paraan, ngumiti si Dante. Alam mo ba, Lira, yang lote na iyan, kasama iyan sa mari-arian ng pamilya ninyo. Gulat na napatingin si Lira sa kanya. Talaga? Kung ganun, mas madali pala. Pwede ko nang simulan ang plano. Ang tuwa sa mukha ni Lira ay tunay. At sa mga mata ni Dante, nakita niya ang isang babaeng ibang-iba sa imahang isang anak ni Don Ricardo. Nakita niya ang isang taong may ginintuang puso. Matapos mamili, dinala siya ni Dante sa isang mali na kainan at pinatikim ngang batchoy na sinasabi niya. Totoong masarap ito. Sa buong araw na makasama sila, naramdaman ni Lira na nahuhulo na talaga ang loob niya kay Dante. Hindi lang dahil sa isura nito o sa paglitas niya sa kanya. Nahulog siya sa kabutihan nito, sa pagiging simple at sa pagiging totoo nito. Pauwi na sila ng hapon na iyon, dala-dala ang mapinamili. Ang tricycle ay punong kwentuhan at tawanan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Lira ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang simple, hindi nabibili ng pera. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Yaya Nena. Habang tinutulungan ni Dante si Lira na ipasok ang magamit, napansin ng matanda ang kakaibang kislap sa mamatang kanyang alaga at ang paraan ng patingin ni Dante dito. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Yaya Nena. Isang ngiting may halong tuwa para sa kaligayahan ni Lira. Ngunit may kasama ring bahit ng pangamba. Alam niyang ang namumuang pagtitinginan na ito ay isang magandang bagay, ngunit alam din niyang ito ay isang bagay na tiyak na sasalungatin ng bakal na kamao ni Don Ricardo. Ilang araw pa ang lumipas. Ang bawat araw na iyon ay mas nakpalapit sa puso ni Lira at Dante. Si Dante ang naging gabay ni Lira sa buhay probinsya, habang si Lira naman ang nagbigay ng bagong kulay sa simpleng mundo ni Dante. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawanan, may isang aninong nananatili ang utos ni Don Ricardo. Alam ni Lira na hindi niya maaring iwasan ito mapakailanman. Isang hapon habang nakaupo sila sa beranda, malalim na huminga si Lira at naksalita. Dante, kailangan ko na silang kausapin, sabi niya. Alam kong magagalit sila, pero kailangan kong gawin. Ito ang dahilan kung bakit ako pinapunta dito. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay. Naintindihan ko, Lira. Sasabihin mo ba ang totoong planong ama mo? Tumango si Lira. Oh... Hindi ko kayang magsinungaling sa kanila. Sasabihin ko ang totoo at kung ano man ang maging desisyon nila, tatanggapin ko. Sa tulong ni Dante, ipinatawa ni Lira ang mamaari ng lupa sa gitnang palayan. Nagtipon sila sa malawak na hardin ng bahay bakasyunan. Sa simula, ang mga mukha ng mamagsasaka ay punong ngiti. Iniisip na baka may bago na namang palaro o salo-salo si Lira. Ngunit nang magsimula ng magsalita si Lira, ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mata ay hindi mapakali. Dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Maraming salamat po sa pagpunta, panimula niya. Mahalaga po akong sasabihin. Ang totoo po, ang dahilan kung bakit ako ipinadala dito aking ama. Ay para po kausapin kayo tungkol sa inyong nalupain. Agad na naglaho ang ngangiti. Napalitan itong pagtataka at pag-alinlangan. Ang plano pong aking ama ay bilhin ang inyong malupa para tayuan pong isang resort. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga matang kanina lang ay puno ng saya, ngayon ay puno ng ang hinala at pagkadismaya. Tila ba ang lahat ng kabutihang ipinakita niya ay isang malaking pakukunwari lamang? Yun na nga ba ang sinasabi ko? Isang malakas na boses ang bumasak sa katahimikan. Si Ramon, isa sa mga mayaring ng lupa na may mainiting ulo. Lumapit ito kay Lira. Ang kanyang mamata ay nakapoy sa galit. Puro kapasyontes at papremyo. Pero ito lang din pala ang pakay mo. Kinukuha mo ang loop namin para mas madali mo kaming maloko. Katulad ka lang ang sakin mong ama. Hindi po sa ganon. Nautal na sabi ni Lira. Huwa kang makaila. Sigaw ni Ramon. Masamang tao ang tatay mo. Kaya huwa kang umasta na para kang isang santo dito kung ang hangarin mo ay pareho lang din sa kanya. Bago pa tuluyang makalapit si Ramon kay Lira, mabilis na humarang si Dante. Tumigil ka Ramon. Matigas na sabi ni Dante, ang kanyang boses ay may bigat at otoridad. Nakikipausap siya ng mayos. Kaya umayos ka rin sa pagsasalita mo. At sino ka para makialam dito ha? Hamon ni Ramon. Kaibigan niya ako. Simpleng sagot ni Dante. At hindi ako papaya na bastusin mo siya. Nakatinginan ang dalawa. Isang tingin na punong tensyon. Tila anumang oras ay magsasakitan sila. Upang mapigilan ang gulo, isang matandang magsasaka, si Tata Sabio, ang lumapit at namagitan. Tama na iyan Ramon. Hayaan nating magpaliwanag ang dalaga. Mahinahong sabi ng matanda. Humarap siya kay Lira. Iha, malumanay niyang sabi, ilang beses na naming sinabi sa iyong ama na ang lupang iyon ay hindi namin maaring ipakbili. Naintindihan ko po, halos pabulong na sabi ni Lira. Pero baka hindi mo lubos na naiintindihan, pagpapatuloy ng matanda. Ang lupang iyon, Lira, ay hindi lang basta lupa. Iyan ay lupang minana. Diyan nagtrabaho ang aming nga ninuno. Ang bawat butil ng palay na inaani namin diyan ay bungang dugo at pawis nila. Ang pera, malaki man iyan ay madaling maubos. Pero ang lupa, habang buhay namin itong mapapakinabangan. Ito ang bubuhay sa aming mga anak at sa kanilang mamagiging anak. Habang nagsasalita ang matanda, ang nasalita niya ay tila maaninong yumayakap kay Lira. Ipinaparamdam sa kanya ang bigat at halaga ng kanilang sinasabi. Ang kasalanan lang namin ay napagitnaan kami nga taong nagbentangang kanilang lupa sa inyo. Pero ang sa amin, ito ang aming buhay. Kung kukunin ninyo ito, para niyo na rin kinuha ang aming pagkatao at ang alaala ng aming mga ninuno, sa mga sandaling iyon, tuluyan ng bumigay si Lira. Sunod-sunod na pumata ang kanyang maluha, hindi dahil sa takot kay Ramon, kundi dahil sa hiya. Hiya sa kasakiman kanyang pamilya. At awa para sa mga taong buong puso siyang tinanggap. Patawat po, humahagulgol niyang sabi. Patawarin niyo po ako. Ngayon po, naintindihan ko na, hindi ko po kayo pipilitin. Pangako po, kakausapin ko si Papa. Ipapaintindi ko po sa kanya ang lahat ng ito. Umalis ang magsasaka na may biga sa kanilang magadibdib. Ang tiwalang sinimulang buhay ni Lira ay gumuho sa isang iglap. Naiwan siyang umiyak sa gitna ng hardin, talunan at walang magawa. Nilapitan siya ni Dante at inabayan. Walang salitang namutawi sa pagitan nila, ngunit sa yakap na iyon, naramdaman ni Lira na hindi siya na isa. Ngunit alam din niya na ang laban ay nasisimula pa lamang. Isang laban sa pagitan ng puso at ng pamilya. Isang laban na hindi niya alam kung paano niya ipapanalo. Ang sumunod na gabi ay punong bigat at kalungkutan. Hindi halos kumain si Lira. Nanatili lamang siya sa kanyang silid habang si Yaya Nena at Dante ay pabalik-balik sa paalala sa kanya. Hayaan mo na iyon, iha, sabi ni Yaya Nena habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mahalaga, naging tapat ka sa kanila at sa iyong sarili. Ang ama mo, hay naku, napakahirap talagang intindihin ng taong iyon. Si Dante naman ay nanatili sa labas ng kwarto, nakbabantay. Hindi siya nagsasalita. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para maramdaman ni Lira na hindi siya nag-iisa. Sa wakas, naipon ni Lira ang lahat ng kanyang lakas ng loop. Kailangan niyang harapin ang kanyang ama. Kinuha niya ang telepono at idinayal ang numero nito. Papa, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matata. Bakit ngayon ka lang tumawa? May resulta na ba? Malamig na tanong ni Don Ricardo.
Opo, Papa, sagot ni Lira. Nakausap ko na po sila. At ayaw po nilang ibenta ang kanilang lupa. Ano? Narinig ni Lira ang pagtaas ng boses ng ama. Anong klaseng sagot iyan? Hindi mo ba ginamit ang utak mo? Hindi mo ba sila tinakot? Papa, hindi po tungkol sa pera o takot ang usapan. Git ni Lira. Ang lupang iyon ay buhay nila. Minanapa po nila sa kanilang maninuno. Hindi po natin maaring basta nalang kunin iyon. Minana, ninuno, sarkastikong tawa ni Don Ricardo. Lira, huwag mo akong bigyan ng mas sentimental na dahilan. Pinapunta kita diyan para tapusin ang isang trabaho, hindi para kumampi sa mga hampas lupang iyon. Ano bang ginawa nila sa iyo? Binulakan na ba nila sa mga drama nila? Hindi po drama iyon, Papa. Totu po iyon. Sila po ang tama. Hindi na napigilan ni Lira na itaas ang kanyang boses. Kinakampihan mo sila. Pagkatapos ng lahat na ibinigay ko sa iyo, mas papanigan mo pa ang mga taong iyon kaysa sa sarili mong ama. Sumbat ni Don Ricardo. Wala na akong pakialam sa usapang ito. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, ako mismo ang pupunta diyan para tapusin iyan. At sa isang malakas na kalabok, ibinaba na nito ang telepono. Napahagulgol na lamang muli si Lira. Ang pag-usap na iyon ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi na siya ay nasa gitna ng isang digmaang hindi niya pinili. Gabi na, ang buong kabahayan ay nababalot ng katahimikan, ngunit isang katahimikang may halong tensyon. Habang nag-isip si Lira sa kanyang madilim na silid, bigla silang nakarinig ng gasigaw mula sa likod bahay. Sunok! Sunok! Agad na nagising ang diwa ni Lira. Mabilis siyang bumangon at dumungaw sa bintana. Mula sa kanyang kwarto, kitang-kita niya ang malaking apoy na nilalamon ang isang maliit na kubo sa loob ng kanilang bakuran, ang kubong nagsisilbing tirahan ng kanilang mga alagang aso, nakagulo ang lahat. Naktakbuhan ang matauhan sa bahay na may dalang magtimbangang tubig. Si Danta ay sa maunang rumasponde, organisadong inuutusan ng iba pa kung ano ang dapat gawin. Si Yaya Nena naman ay abala sa pagpapalabas ng mga aso mula sa nasusuno na kulungan. Sa gitnang kaguluhan, habang ang lahat ay nakatuon sa apoy, si Lira na nanonood mula sa bintana ay nagsimulang makarining muling bulong. Lira, mas malakas ito ngayon, mas mapilit. Lira, nasa panganib ka, ang apoy, lumabas ka. Halika, ililitas kita. Ang buses ay tila nakaalala, isang tinak na nakalok na kalaktasan. Sa takot na dulo ng apoy at sa hipnotikong kapangyarihan ng bulong, ang isip ni Lira ay muling naguluhan. Ang kanyang pag-iisip ay napuno ng ideyang kailangan niyang makalabas na may isang taong naghihintay upang iligtas siya. Muli, sa paraang hindi niya kontrolado, naglakad siya palabas ng kanyang silid, bumaba ng hagdan, at sa gitna ng pakakagulo ng lahat, walang sinumang nakapansin sa kanya habang tahimik siyang lumabas ng bahay at naglakad patungo sa pamilyar na lugar, ang manggahan. Madilim sa loob ng manggahan, ang tanging liwanag ay nakmumula sa malayong apoy. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa gitna kung saan biglang tumigil ang bulong. At mula sa likod ngang isang malaking puno, isang anino ang lumitaw. Ang aninong nakita na niya nun na may mapulang mata. Ngunit ngayon, hindi na ito isang anino lamang. Naganyong tao ito at sa pagtamangang kaunting liwanag sa mukha nito, nanlaki ang mga mata ni Lira sa gulat at takot. Si Ramon, gulat ka ano? Sabi nito, isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Bago pa makasigaw si Lira, mabilis siyang sinunggaban nito sa braso. Bitawan mo ako, anong kailangan mo sa akin? Umiyak na sigaw ni Lira. Tumawa si Ramon, isang tawang puno ng galit at paghihiganti. Ang kailangan ko, simple lang. Gusto ko maranasan ng mayabang mong ama ang sakit. Ang sakit na mawala ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Ang lupa? Hindi na namin kukunin ang lupa? Pangako! Hindi na ang lupa ang pinag-usapan dito. Lira, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay tila nakapoy na rin. Papatayin kita. Dagdag niya ang bawat salita ay punong lason. Papatayin kita para maramdaman ng tarantado mong ama ang mawalan ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya. Hinigpitan niya ang pagkakahawa kay Lira at sa liwanag ng buwan. Nakita ni Lira ang dahan-dahang pagbabago sa anyo nito. Ang kanyang makuko ay humahaba. Ang kanyang mamata ay lalong pumupula. Nasa bingit ng kamatayan, ang tanging nagawa na lang ni Lira ay ang sumigaw ng buong lakas. Isang sigaw na puno ng takot at desperasyon. Isang sigaw na umaasang may makakarinig bago pa mahuli ang lahat. Sa bingit ng kamatayan, habang ang mahumahabang kuko ni Ramon ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang lik.
Isang malakas na dagundong ang yumani sa buong manggahan. Mula sa kadiliman, isang anino ang lumunda na mas malaki at mas mabangis. Bumasa ito sa likuran ni Ramon at sa isang iglap, ang dalawang nilalang ay napagulong-gulong na sa lupa sa isang marahas na labanan. Napatili si Lira at sa pagkakabitiw sa kanya, gumapang siya papalayo, nanginginig sa takot at nagtago sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Mula sa kanyang pinagtataguan, nasaksihan niya ang isang labanang hindi para sa mga tao. Ang maungol, ang kaluskos nga manababaling sanga, ang tuno nga laman na napupunit, hindi niya maaninak ng mayos ang maanyo nila, ngunit malinaw sa kanya na dalawang halimaw ang nakpapatayan. Ang isa ay si Ramon at ang isa pa, ang kanyang tagapagligtas. Ang labanan ay mabilis at brutal. Ang bagong dating na halimaw ay tila mas malakas. Sa isang malakas na kalmot, tumilapon si Ramon at bumagsak sa lupa. Mabilis itong bumangon, duguan at humihingal, at mabilis na tumakbo papalayo, nawala sa kadiliman. Ang nanalong nilalang ay tumayo ng matikas, huminga ng malalim, bago ito muling naglaho sa mga anino. Ang sigaw ni Lira at ang ingay ng labanan ay umabot sa kabahayan. Ang mataong abala sa pag-apulang nga apoy ay natigilan. Narinig niyo ba iyon? Tanong isa. Boses ni Ma'am Lira iyon. Sigaw ni Yaya Nena. Sa manggahan galing. Sigaw ni Dante. Nang hindi nakisip, kumuha si Dante ng sulo mula sa nasusunok na kubo at unang tumakbo patungo sa manggahan. Sumunod sa kanya ang iba pa, may dalang masulo at flashlight. Lira! Lira! Nasaan ka? Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Natagpuan nila si Lira sa paanan ng puno. Yakap-yakap ang kanyang nga tuhot, nanginginig at umiiyak. Ang damit ay may mga punit at ang balat ay puno nga galos. Lira, malumanay na tawag ni Dante. Nang makita siya, tila doon lang natauhan si Lira. Dante, humahagulgol niyang sabi, may mga halimaw. Walang imik na binuhat siya ni Dante. Sa mga bisik nito, naramdaman ni Lira ang kalitasan. Binalot siya ng pamilya na amoy ni Dante. Isang amoy na napapakalma sa kanya na wawalang puso. Pakbalik sa bahay, gula at ako ang bumalo sa lahat. Agad na ginamot ni Yaya Nena ang maksugat ni Lira. Diyos ko, muntik ka nang mapahama, iha, umiyak na sabi ng matanda. Habang ginagamot si Lira, lumapit si Dante kay Yaya Nena. Ang kanyang muha ay seryoso, ang kanyang panga ay matigas. Yaya, sabi niya, mula ngayon, hindi na po ako alis dito. Ako na po ang magiging bantay ni Lira. Hindi ko nahahayaang maulit ito, walang tumutol. Sa puntong iyon, alam ng lahat na si Dante lang ang tanging makakaprotekta kay Lira. Binigyan siyang isang silit sa ibaba, ngunit tumanggi si Dante. Kumuha siyang isang banig at inilatak ito sa paanan ng hagdanan. Dito na lang po ako, sabi niya, para kung sakaling may mangyari, mararamdaman ko agad. Inihatid ni Yaya Nena si Lira sa kanyang kwarto. Ngunit kahit nakahiga na siya sa malambot na kama, hindi siya mapakali. Bawat kalusko sa labas ay nagpapatindi ng kanyang nga balahibo. Bawat anino sa kanyang silit ay tila nagaanyong halimaw. Hating gabi na, tahimik na ang buong bahay. Pinilit ni Lira na ipiki ang kanyang nga mata. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, nakikita niya ang naapoy ng nga mata ni Ramon. At sa gitna ng kanyang takot, nasimula na namang bumulong ang tinik. Lira, tapusin natin ang naudlot. Halika, hindi na ito nangaakit. Ito ay isang utos. Muli, naramdaman ni Lira na kinokontrol ang kanyang katawan. Labak sa kanyang kalooban, bumangon siya. Naglakad siya patungo sa pinto, binuksan ito at lumabas sa pasilyo. Naglakad siya patungo sa hagdanan na parabang may magnet na humihila sa kanya pababa, palabas, patungo sa tiyak na kamatayan. Ngunit pagdating niya sa tuktok ng hagdan, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan sa ibaba. Nakatayo doon si Dante, nakabantay. Nang makita siya nito, mabilis itong umakyat at hinawakan siya ng marahan sa braso. Sa pagdamping ang kamay nito, tila isang kuryente ang gumising sa diwa ni Lira. Napakurap siya at muling bumalik sa sarili. Dante, nanginginig niyang sabi. Sabi ko sa iyo, hindi kita pababayaan, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatak. Dinala niya si Lira, pabalik sa kanyang silit. Matulog ka na, Lira. Ligtas ka dito. Hindi ka niya makukuha habang nandito ako. Papasok na sana si Lira sa kanyang silit nang may marinig silang isang malakas na kalabo mula sa labas ng gate. Pareho silang napatingin sa bintana. Mula sa kadiliman sa labas, lumitaw si Ramon.
sa kanyang anyong halimaw. Sumisiklap ang mga mata nito sa galit, nakatingin ng diretso sa bintana kung nasaan sila. Napaurong si Lira sa takot. Ngunit hindi iyon ang pinakagimbal sa kanya. Sa kanyang tabi, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang anyo ni Dante ay tila naiba. Ang kanyang mata ay nasimulang magliyap sa isang kulay berdeng apoy. Ang kanyang makalamnan ay naninikip at ang kanyang balat ay tila nakibang ang kulay. Isang malalim na ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang ungol na hindi pang tao. Dante, anong nangyayari sa iyo? Takot na tanong ni Lira. Hindi siya sinagot ni Dante. Sa isang mabilis at hindi kapanipaniwalang galaw, lumundag ito mula sa branda ng kanyang kwarto. Bumaksak sa hardin sa ibaba at sa pagtamang ng liwanag ng buwan sa kanyang katawan. Nasaksihan ni Lira ang buong pababago. Si Dante, ang kanyang Dante, ay naging isang halimaw na katulad, ngunit mas mabangis pa kaysa kay Ramon. Nanigas si Lira sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pakabigla. Pinanot niya mula sa bintana habang ang dalawang aswang ay muling nagsalpukan sa isang marahas na labanan sa labas ng kanilang bakuran. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakbago. Ang kanyang tagapagligtas, ang lalaking kanyang minamahal, ay isa rin pala sa mga nilalang na kanyang kinatatakutan. Ang kanyang mundo ay gumuho at sa gitna ng guho nito ay ang katotohanan mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Nanatiling nakadungaw sa bintana si Lira. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa pasamano. Ang kanyang mamata ay hindi kumukurap. Pinanot niya ang bawat galaw, ang bawat sagupaan ng dalawang nilalang sa hardin. Ang labanan ay mas mabangis kaysa sa una. Ang galit na nakmumula kay Ramon ay sinasalubong ng determinasyon at lakas ni Dante. Sa huli, sa isang malakas na dagok, bumaksak si Ramon. Hindi na ito muling bumangon para lumaban, sa halip gumapang ito papalayo at naglaho sa kadiliman. Iniwan si Dante na nakatayo sa gitna ng hardin, humihingal at sugatan. Dahan-dahan, sa ilalim ng sina ng buwan, ang anyong halimaw ni Dante ay naglaho. Bumalik siya sa pagiging tao, isang taong pagod, may magalos, at duguan. Tumingala siya at ang mga mata nila ni Lira ay nagtakpo. Sa tingin ni Dante, nakita ni Lira ang kahihiyan, ang takot na siya ay panidirian at iwanan. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, sa halip na sumigaw sa takot, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Lira. Ang lahat ng katanungan ay nasagot. Ang mga bulong, ang pagliligtas, ang kakaibang lakas. Ito pala ang kadilimang sinasabi ng manghuhula, isang kadilimang paulit-ulit na naglitas sa kanya. Walang imik na tumalikot si Lira mula sa bintana. Naglakad siya palabas ang kanyang silid. Bumaba sa hagdanan kung saan nag-aalalang naghihintay si Yaya Nena. Huwag po kayong lalabas. Iha, pigil nito. Ngunit hindi nakinig si Lira. Nakpatuloy siya sa paglakad palabas ng pinto. Patungo sa hardin kung saan nakatayo si Dante. Nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Hindi ka natatakot sa akin. Basak ang boses na tanong ni Dante. Hindi pa rin tumitingin. Hindi sumagot si Lira. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hagbang niya ay tila isang paninindigan. Nang nasa harapan na niya si Dante, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang duguan nitong pisngi. At pagkatapos sa gitnang katahimikan ng gabi, niyakap niya ito na mahigpit. Nagulat si Dante sa ginawa ni Lira. Naramdaman niya ang panginginig ng dalaga, ngunit hindi ito panginginig sa takot, kundi sa emosyon. Ikaw ang nagligtas sa akin, Dante. Bulong ni Lira sa dibdib nito, paulit-ulit. Paano ako matatakot sa iyo? Sa mga salitang iyon, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Dante sa paligid ng kanyang puso. Niyakap niya si Lira pabalik. Isang yakap na puno ng pasasalamat, ng sakit, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay nahanap na ang kanyang katapat. Napadaing si Dante sa sakit mula sa kanyang mga sugat. Halika, gagamutin natin iyan, sabi ni Lira. Akmang alalayan ito papasok, ngunit pinigilan siya ni Dante. Sa harap ng naguguluhang mamata ni Lira, ginawa ni Dante ang isang bagay na kakaiba. Itinaas niya ang kanyang braso na may malalim na kalmot at dinilaan ito. Napaurong si Lira sa simula, ngunit ipinapatuloy lang ni Dante. At sa kanyang harapan, nasaksihan niya kung paano unti-anting nasara ang sugat na parabang isang himala. Pagkatapos, marahang kinuha ni Dante ang kamay ni Lira. Tiningnan ang magalos na natamo nito mula kay Ramon. Bago pa makaprotesta si Lira, marahan niyang idinampi ang kanyang lawe sa mga sugat nito.
Sa halip na pandidiri, isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa balat ni Lira. Na tila ba ang sakit ay unti-unting nawawala. Gamot ang aming lawi, mahinang paliwanag ni Dante. Ayokong nakikita kang nasasaktan. Sa sandaling iyon, mas lalong naunawaan ni Lira ang pagkatao ni Dante. Isang nilalang nilim. Oh, ngunit may kakayahan ding magilom at magbigay lunas. Kinaumagahan, isang itim at makintap na sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula dito, bumaba si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato at ang kanyang presensya ay agad nahasik ng takot sa makasambahay. Pumasok siya sa loob ng bahay na parang isang bagyo. Anong nangyayari dito? Bakit nakalat ang masirang gamit sa hardin? At bakit may nasusunok na kubo sa likod? Sunod-sunod niyang tanong, ang boses ay dumadagundong sa galit. Nakita niya si Lira na bumababa sa hagdan. At ikaw, anong nangyari sa mukha mo? Bakit ka namumutla? Bago pa makasagot si Lira, isang boses ang sumabat. Mawalang galang na po, Don Ricardo. Si Dante. Malinis na ito at nakabihis, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagod. May mga bagay po kayong dapat malaman. Tiningnan siya ni Don Ricardo mula ulo hanggang paa na may pag-aglahi. At sino ka naman para kausapin ako ganyan? Isa ka sa mamaksasaka. Ako po ang bantay ni Lira. Matata na sagot ni Dante. Bantay? Malaki na iyan para makaroon pang bantay. May gustong pumatay sa anak ninyo diretsong sabi ni Dante na nagpatihil kay Don Ricardo. Ano? Ang ebidensya po ay nasamga binti niya. Sa pagkasabi no ni Dante, naningkit ang mga mata ni Don Ricardo. Naglakat siya palapit kay Lira. Ang takot na naramdaman ni Lira ay hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Dante. Walang sabi-sabing itinaas ni Don Ricardo ang laylayan ng pajama ni Lira. At dun, nakita niya ito. Ang mahabang kalmot, ang malalaking pasamnga markang isang marahas na pag-atake na hindi may tatago. Kitang-kita ang pag-ikting ng panga ni Don Ricardo, ang kanyang nga kamao ay kumuyom. Anong gumawa nito? Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit puno nakbabantang galit. Doon na nagsalita si Yaya Nena at ang iba pang tauhan. Kinuwento nila ang lahat ang nasunod na kubo, ang paulit-ulit na pag-atake ng aswang, ang pagligtas ni Dante kay Lira. Habang nakikinig, ang galit sa mukha ni Don Ricardo ay dahan-dahang napalitan. Nawala ang galit ng isang negosyantang nabigo. Ang lumitaw ay ang galit ng isang amang ang kaysa isang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Ang negosyante ay naglaho at ang isang mapagiganting ama ang lumito. Tumingin siya kay Lira, pagkatapos ay kay Dante. Ang kanyang priority ay hindi na ang lupa, ito ay ang kaligtasan ng kanyang anak at paghiganti sa sinumang nagtangkang kunin ito mula sa kanya. Ang galit ni Don Ricardo ay parang isang bagyong tahimik ngunit mapanira. Kinabukasan ipinatawa niyang muli ang lahat ng mamagsasaka. Ngunit sa pagkakataong ito iba na ang pakay niya. Nagtipon ang mataw sa hardin. Ang kanilang mamuha ay puno ng kaba at pag-alinlangan. Hindi alam kung ano ang aasahan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay kamado ngunit may bigat. Nandito ako para sabihin sa inyo na kinakansla ko na ang aking plano na bilhin ang inyong nga lupain. Isang bulungan ng pagtataka ang kumalat sa mga tao. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Pero, pagpapatuloy niya, mayroon akong isang kondisyon. At hindi ito tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa aking anak. Humakbang siya palapit. Ang kanyang nga mata ay tila sinusuri ang bawat isang naroon. May isang nilalang dito, isang aswang, na nagtangkang pumatay sa aking kaysa isang anak. Nasaktan siya at muntik na siyang mawala sa akin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa huling masalita. Ipinapakita ang isang emosyong hindi pa nakikita ang sinuman mula sa kanya. Kaya heto ang aking alok, sabi niya. At ngayon, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Wala na akong pakialam sa lupa. Ngunit magbibigay akong isang malaking pabuya, isang halagang makakapagbago ang buhay ninyo sa sinumang makakapagturo o makakahuli sa aswang na nanakit sa aking anak. Hanapin ninyo siya at magtutuos kami. Natigilan ang lahat. Ang alok ay hindi kapanipaniwala. Ang takot nila sa aswang ay napalitan ng kislap ng pagkakataon sa kanilang nga mata. Ang takot ay nariyan pa rin. Ngunit ngayon, mayroon ng isang makapangyarihang insentibo para harapin ito, na kaysa ang makalalakihan ng baryo. Binuo nila ang mga grupo para mahanap armado nga maita, sulo at mga anting-anting. Ang buong komunidad ay naging isang hukbo nga mga mangangaso. Habang abala ang lahat, kinausap ni Lira ang kanyang amo sa trasa. Papa, natatakot po ako para sa inyo, sabi niya. Huwag kang maalala para sa akin. Anak, sagot nito, sa unang pagkakataon,
may lambing sa kanyang boses. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Bukas na bukas ng umaga, babalik ka na sa siyudad. Hindi kaligtas dito hanggat hindi pa nahuhuli ang hayop na iyon. Pero paano po kayo? Kailangan kong tapusin ito, Lira. Para sa iyo, ang gabing iyon ay dumating na may dalang kakaibang lamig. Ang hangin ay tila bumubulong ang panganib. Ang magrupo nga taga-baryo ay kumalat na sa mga palayan at sa gilid ng gubat, naghahanap ng anumang senyales ng aswang. Si Don Ricardo ay nanatili sa trasa, umiinom ng ala, ngunit ang kanyang nga mata ay alerto, nakatutok sa kadiliman ng manggahan. Tila ginagawa niyang pain ang kanyang sarili. Sa tabi niya, hindi umaalis si Dante. Don Ricardo, masyado pong delikado ang ginagawa ninyo, sabi ni Dante. Alam kong babalikan ka niya. Ikaw ang punot dulo ngalit niya. Iyon nga ang hinihintay ko, iho, sagot ni Don Ricardo, at hindi nga sila nakamali. Isang malakas na alulong ang biglang umaling-aungaw mula sa direksyon ng manggahan, isang alulong na nagpatigil sa lahat ng mga nakahanap. At mula sa mga puno, isang anino ang lumabas, tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa sinumang tao, dire-diretso patungo sa bahay, si Ramon. Nasa kanyang buwang anyong aswang, hindi niya pinansin ang mga ngaso. Ang kanyang nga pulang mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Don Ricardo. Dante, protektahan mo si Lira, sigaw ni Don Ricardo habang bumubunot ng isang baril na nakatago sa kanyang likuran. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang kisap mata, nakalunda na si Ramon papasok sa trasa. Isang malakas na kalmot ang pinakawalan nito, na tumama sa braso ni Don Ricardo at napatilapon sa kanyang baril. Susunggaban na sana ni Ramon ang linang matanda ng isang malakas na puwersa ang bumangga sa kanya mula sa gilid. Si Dante, sinabi ko na huwa siya. Umuungol na sabi ni Dante, ngunit si Ramon ay puno ngalit. Itinulak niya si Dante at muling sumugot kay Don Ricardo. Sa desperasyon, alam ni Dante na wala na siyang pakpipilian. Sa harap ni Don Ricardo at ng ilang taga-baryo na nakatanaw mula sa ibaba, isinuko ni Dante ang kanyang pakataw. Ang kanyang mga mata ay nagliyap sa kulay berde. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang kanyang mga kalamnan ay umumbok, at ang kanyang balat ay naging mas makapal at mas madilim. Isang nakakatakot na pagbabago ang naganap at ang lalaking kanilalang kilala bilang si Dante ay naging isang halimaw na handang pumatay. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Don Ricardo sa pagkamangha at takot. Sumigaw ang mga taga-baryo sa ibaba. Ang sikreto ni Dante ay lantat na sa lahat, ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang may ligtas. Ang ama ngang babaeng kanyang minamahal. Muling nagsalpukan ang dalawang aswang sa trasa. Isang labanang mas marahas at mas personal. Ang trasa ay naging isang arena ng kamatayan. Ang mga mesa at upuan ay nagliparan. Ang tunog ng kanilang mga ungol at nakuumpugang mga katawan ay umaling-aungaw sa buong paligid. Habang nakikipaglaban si Dante, sinubukan ni Don Ricardo na gumapang para abutin ang kanyang baril. Ngunit napansin ito ni Ramon. Sa isang mabilis na kilos, sinipan nito si Dante palayo at bumaling kay Don Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, bago pa man makasaklolo muli si Dante, iwinasiwas ni Ramon ang kanyang makuko. Isang malalim na hiwa ang tumama sa lik ni Don Ricardo. Bumulwa ang dugo. Napasigaw si Don Ricardo sa sakit bago ito bumaksa sa sahig. Walang malay at naliligo sa sarili niyang dugo. Papa, ang sigaw na iyon ay nakmula sa loob ng bahay. Si Lira, na hindi na nakatiis, ay nasaksihan ang lahat. Ang kanyang sigaw ay punong sakit at takot. Isang tuno na nagpatigil sa mundo ni Dante, habang ang buhay ng kanyang ama ay unti-unting naubos sa sahi ng madugong trasa. Sa pagbagsak ni Don Ricardo, isang primordial na gali ang sumilap sa kaloban ni Dante. Ang lahat ng paritimpi ay naglaho. Isinantabi niya ang kanyang pagkatao at buong lakas na sinugot si Ramon. Ang labanan ay hindi na tungkol sa teritoryo o pagtatanggol. Ito ay naging isang purong paghihiganti. Sa huli, sa isang makapangyarihang sakal at kalmot sa dibdib, bumagsak si Ramon at hindi na muling bumangon. Ang teror na dala nito sa baryo ay tuluyan ng nagwakas, pagod at duguan. Bumalik si Dante sa anyong tao at agad na lumuhot sa tabi ni Don Ricardo. Kasunod nito ang pagdating ni Lira at Yaya Nena. Papa, Papa. Umiyak na sigaw ni Lira habang niyayakap ang dugo ng ama. Diyos ko po ang deming dugo. Dalhin natin siya sa ospital. Bilis! Sigaw ni Yaya Nena. Nagtulungan sila kasama ang ilang matatapang na taga-baryo na buhatin ang walang malay na si Don Ricardo. Isinakay nila ito sa sasakyan ng pamilya. Agad na sumakay si Lira sa likod, kinandong ang ulo ng ama. Sumama na rin si Yaya Nena. Lito, bilisan mo.
Utos ni Lira sa kanilang driver. Humagis ang sasakyan sa madilim at bakubakong kalsada ng probinsya. Bawat segundo ay mahalaga. Habang tinatakpan ni Lira ng panyo ang sugat salig nga biglang natarantang na salita ang driver. Maam, may humahabol po sa atin. Sa salamin sa gilid, naaninag nila ang isang anino na tumatalon-talon sa mapuno, humahabol sa kanilang sasakyan. Diyos ko, hindi niya tayo titigilan. Sigaw ni Yaya Nena, mas lalong binilisan ni Lito ang pagpapatakbo. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na kalabo ang yumani sa bubungan ng sasakyan. Ang nilalang ay nasa ibabaw na nila. Nagguwang-guwang ang sasakyan habang sinusubukan nitong sirain ang bubong. Nagsigawan ang lahat sa loop, ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, isa pang anyo ang lumitaw sa kanilang harapan, nakatayo sa gitna ng kalsada. Napapreno ng malakas ang driver. Sa liwanag ng headlight, nakita nila ito. Isang anyong aswang, ngunit pamilya. Ito ang anyo ni Dante. Nagulat sila kung paano ito nakaabot doon. Ngunit ang mas ikinagulat nila, ang nilalang sa bubong ay biglang tumahimik at sa isang iglap, ito rin ay nagbago ng anyo. Naging si Dante rin ito. Ngunit hindi, ang nasa bubong ay naglaho na parang uso. Ang tunay na Dante ay ang nasa harapan nila. Tumakbo ito palapit sa bintana ni Lira at muling nabalik sa anyong tao. Lira, buksan mo, sigaw niya, kumakatok ng malakas. Kailangan nating dalhin si Papa sa ospital. Umiyak na sagot ni Lira. Masyadong malayo ang ospital, Lira. Hindi na siya aabot. Desperadong sabi ni Dante. Ako na ang bahala sa kanya. Kaya ko siyang gamutin. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Nakatinginan si Lira at Yaya Nena. Isang desisyong hindi ka panipaniwala. Ibubuhos ba nila ang kanilang tiwala sa isang aswang para iligtas ang buhay ng kanilang mahal? Sa mga mata ni Dante, nakita ni Lira ang sinseridad at pagmamakawa. Tumango siya. Sige, sabi niya. Itigil mo ang sasakyan, Manong Lito. Bumaba silang sasakyan. Pumasok si Dante sa loop at sa harap ng kanilang mga mata, marahani niyang inalis ang panyo salig ni Don Ricardo. Idinampi niya ang kanyang mapala sa malalim na sugat. Isang mahinang bedang ila ang tila gumapang mula sa kamay ni Dante patungo sa balat ng matanda. Walang naksasalita. Tanging ang tunok lang makuliglig at ng kanilang mahininga ang maririnig. Ilang sandali pa, isang mahinang ungol ang narinig nila. At pagkatapos, dahan-dahang iminulat ni Don Ricardo ang kanyang mata. Ligtas siya. Bumalik sila sa mansyon. Si Don Ricardo, bagamat mahina pa, ay buhay at nagpapagaling na sa kanyang silid. Sa tabi niya, naroon si Lira na hindi siya iniwan. At si Dante na tahimik na nakabantay sa may pinto. Nang magising si Don Ricardo, ang una niyang hinanap ay si Dante. Tiningnan niya ito, hindi na may takot o galit, kundi may pagunawa at isang malalim na utang na loob. Ang lalaking minsang hinusgahan niya, ang nilalang na gusto niyang ipahuli, ang siyang nagligtas sa kanyang buhay. Ang pangyayaring iyon ang tuluyang nakpabago kay Don Ricardo. Tinupat niya ang kanyang salita. Hindi niya kinuha ang lupa. Sa halip, ginamit niya ang kanyang yaman para tulungan ang komunidad. Nagpatayo siya nga patubig para sa mga magsasaka, nagbigay ng scholarship sa mga kabataan, at itinayo ang karinderyang pangarap ni Lira na nagbigay ng trabaho sa marami. Ang baryo ay umunlad. Si Dante naman, na nakitang lahat bilang isang bayani, ay tuluyan ang tinanggap ng komunidad. Hindi na mahalaga kung ano siya. Ang mahalaga ay kung sino siya, isang mabuting tao na may pusong handang magprotekta. Dito na nagtatapos ang kwento ng aking mga magulang. Sila, si Lira at si Dante, ang nagpatunay na ang pag-ibig ay walang kinikilalang anyo, estado sa buhay, o kahit palahi. At ako si Maya, ang bungang kanilang pambihirang pagmamahalan. Dala ko ang yaman at talino ng aking ina, at ang lakas at katapatan ng aking ama. O may lahi akong aswang, at ipinagmamalaki ko iyon, dahil itinuro nila sa akin na ang tunay na halimaw ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa mga gawaan isang pusong punong kasakiman at galit. At ang tunay na kabayanihan ay matatakpuan sa isang pag-ibig na kayang yakapin kahit ang pinakamatinding kadiliman.